paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan ayon sa Department of Transportation. Paghahain ng reklamong administratibo laban sa Allison Shipping Lines ipinag-utos sa Marina. Ilan pang mga senador tinuligsa ang mga pambabatikos ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Siya ng Kalayaan Municipality idineklara ang persona non grata sa China. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong November 2025 tumaas ayon sa resulta ng Pagkatapos ng 15 araw na ibinigay ng Department of Transportation sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard upang imbestigahan ang sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26, inilabas na ngayong araw ang kanilang partial report. Lumabas na posibleng overcapacity at overloading ang RoRo dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo nito. Hindi rin dumaan sa timbangan o weighing bridge ang mga rolling cargos at estimated lamang ng bigat ang ginawa. Nakitaan din ng poor seamanship ang mga tripulante ng RoRo. Bukod dito, hindi rin tugma ang bilang ng mga pasahero kumpara sa passenger manifest ng barko. Lumabas sa investigasyon na may mga safety violation na ang barko bago pa man ito umalis sa pantalan, ngunit pinayagan pa rin itong makapaglayag. Sa kabila rin ng mga safety deficiency ay inisyuhan pa rin ito ng seaworthiness certificate. Kaya simula ngayong araw ay pinasibak sa pwesto at pinakakasuhan ng administratibo ang mga tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayon din ang mga PCG personnel sa Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang station commander at boarding team nito. At ngayong araw ay umabot na sa 52 yung mga naitalang nasawi dahil kaninang umaga sa pagpapatuloy ng diving operation, mayroon pang isang labi na na-retrieve doon sa area at nasa 360 naman yung kabuuang survivor. At sa ngayon, mayroon pang mahigit 20 na pinaghahanap ang mga otoridad. Nagbubunga ng respeto ang respeto. Ito ang matalim na sagot ni Senate President Vicente Sotto III sa mga bagong pahayag ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpen. Kasunod ito ng pag-adapt ng mataas na kapulungan ng Kongreso ng resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng naturang Chinese diplomat laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Sa panibagong buwelta ni Ji, mariing tinutulan at kinundena ng embahada ang aniyay anti-China resolution ng Senado. Paulit-ulit anyang dumudulog ang mga mababatas ng Pilipinas sa pananakot at intimidasyon laban sa Chinese diplomats. Ayon pa sa tagapagsalita ng Chinese Embassy, sinabi ng mga legislador na kinakatawan nila ang opinyon ng mga tao, ngunit binabaluktot lang naman ang katotohanan at nililigaw ang publiko. Ayon kay Senador Soto, tila nais patahimikin ng Chinese diplomat ang August Chamber sa pagtawag sa kanila ng mga hipokrito at walang alam sa pamamagitan ng paninindigan sa resolusyon. Aniya, sinabi ni Ji na tinatakot ng mga senador ang mga kinatawan ng China, gayong patuloy itong nagsasalita ng walang respeto laban sa kanila. Habang tinawag pa ang resolusyon ng Senado na pawang isang political stunt. Tinawag na undiplomatic o walang galang o boorish o bastos ang mga bagong pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas. Partikular ito sa na-adapt ng institusyon na Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Idineklarang persona non grata ng Embahada ng China sa Pilipinas ang mga lokal na opisyal ng kalayaan. Pinagbawalan ang mga ito na tumungtong ng China, Hong Kong at Macau. Kaugnay ito ng pagpapasa umano ng resolusyon ng mga opisyal na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassadors sa Kalayaan Islands noong 2023 at nitong 2026. Kabilang sa mga idedeklarang persona non grata si Kalayaan Mayor Baltasar Alindongan, Vice Mayor Maurice Albaida at mga konsehal. We distance ourselves sa mga itong usapin. Sapagkat una sa lahat, alam naman natin kung ano yung ating mandato, ano yung ating dapat gampanan,
At yung mga political discourses minsan ay hindi accurate. Na yung ating AFP ay may mas malakas na pwersa na ngayon, mas magandang kakayanan para makover natin ang West Philippine Sea. And this is a product of the modernization program over the years na nakocover natin ang mas malawak na lugar. Bumibilang na sa mahigit 20 ang mga panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong na ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa legislative measures, ipinahayag ng ilang legal luminaries o mga eksperto sa batas at konstitusyon ang kanilang suporta sa mga panukalang nagsusulong na ipagbawal ang political dynasties. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, suportadong ipagbawal ang political dynasty hanggang 4th degree of consanguinity o affinity. Tumutukoy ang consanguinity sa mga individual na magkadugo o magkamag-anak sa dugo, gaya ng magulang, kapatid, anak, lolo, lola at apo. Samantalang ang affinity naman ay mga individual na magkamag-anak sa pamamagitan ng asawa, gaya ng biyenan, manugang, bayaw at hipag. Tumaas ang naitalang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng latest survey ng Social Weather Station o SWS. Lumabas na nakakuha ang Vice Presidente ng positive 28 na rating noong November 2025 na mas mataas ng 6 na puntos kumpara sa positive 22 na record noong Setyembre ng nakaraang taon. 54% ang nagsabing kontento sila sa naging performance ni VP Sara, habang 26% naman ang hindi kontento at may 18% na undecided. Isinagawa ng SWS ang survey mula November 24 hanggang November 30 sa isinagawang face-to-face interview sa 1,200 na respondents. Bunsod ng lumalaganap na scams at cyber fraud sa bansa. Isa sa target ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang palakasin ng proteksyon ng mga consumer laban sa online fraud, lending app institutions at online banking scams. May 7 kandidato ang tumakbo sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo, Rizal para sa special election sa March 14. May incumbent local official at anak ng pumanaw na si Representative Romeo Acop. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahang pinal na ang nasabing bilang. 3 araw na isasara ang pamosong Calle Real Road sa Iloilo City dahil sa isasagawang night market. Sa abiso ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, isasara ang kabuuan ng Calle Real at mga kalsada papasok doon mula February 13 hanggang 15 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Bunga nito, asahan ang matinding traffic dahil nasa 100 stall ng mga food at non-food items ang lalahok. Nakausap na ni Canadian Prime Minister Mark Carney si US President Donald Trump at umaasa siyang maaayos ang sigalot kaugnay ng banta ng US President na haharangin ito ang pagbubukas ng Gordeo International Bridge. Ayon kay Carney, ipinaliwanag niya kay Trump na Canada ang gumastos sa konstruksyon ng tulay at pinagsasaluhan ng pamahalaan ng Canada at ng estado ng Michigan ang pagmamay-ari nito. Una nang iginiit ni Trump na dapat ay may malaking bahagi ang Estados Unidos sa tulay at binatikos ang umano'y kakulangan ng produktong Amerikano na ginamit sa proyekto. Sa kabila nito, nanindigan ang punong ministro na malulutas ang issue sa pamamagitan ng pag-usap kahit hindi niya idinitalye kung paano ito isa sa katuparan.